Dear Mama Colleen, ako po si Miss A ng Caloocan. Nagkaroon din naman ako ng nobyo ng 2 beses lamang. Sineryoso ko sila pareho. Minahal ko ng totoo. Kasi ganun ako, Mama Colleen eh. Kapag nagmahal, seryoso, loyal, at never na magloloko. Pero sa kabila ng pagiging totoo ko, ako pa rin po ay naloko. 17 years kami nung una kong naging nobyo na itago na lang natin sa pangalang Carlo. Sa loob ng 17 years, never kaming nagsama sa iisang bubong. Dahil sa totoo lang, takot siya na magkapamilya pa. Maraming nagsasabi sa akin na ang tagal-tagal na ninyo ni Carlo, hindi pa kayo nagpapakasal. Pero tanging ngiti na lang ang naitutugon ko sa kanila. Dahil kahit ako, tinatanong ko din po yung sarili ko na oo nga no, ang tagal na namin ni Carlo, imagine 17 years. Pero bakit parang hindi pa nagle-level up yung relasyon naming dalawa? At ayun nga, nang minsang tinanong ko si Carlo sa kung ano ba ang rason at hindi pa kami rin nagsasama o nagpapakasal, naging totoo naman po si Carlo sa akin. Inamin niyang takot pa daw siya, lalo na wala pa siyang pera o walang sapat na ipon. Pero naku naman, Mama Colleen, paano siya makakaipon kung tamad naman siyang magtrabaho? Hanggang taong 2018, nang magdesisyon na pumunta siya sa kapatid niya sa Bulacan. Para daw doon maghanap na ng pagkakakitaan. Para maghanap ng trabaho. Noong una, okay pa sa amin ang lahat. Pero nang dumating po ang pandemya, doon na maraming nagbago sa kanya. Hanggang sa nawalan kami ng contact sa isa't isa. Hanggang sa nalaman-laman ko na lang, Mama Colleen, na meron na siyang kinakasamang iba. Opo, kinakasama. Nasa loob ng 17 taon, never naming nagawang magsama. Kaya ang tanging naramdaman ko nung nalaman ko yon, sobra pong sakit. Sobrang sakit ng naramdaman ko nung mga oras na yon na nung una, hindi pa ako naniniwala. Pero nung nakita ko na sa Facebook post niya at kitang-kita ko ang saya sa kaniyang mga mukha, wala na akong magawa kung hindi ang magparaya. Nagparaya na ako, Mama Colleen, kahit na masakit, kahit na mahirap. Hindi madaling itapon ang 17 taon. Para sa kanya, naging madali ito. Kaya minsan tinatanong ko din, minahal niya nga ba talaga ako sa loob ng 17 taon? Pero Mama Colleen, pinili ko na lang na maging masaya para sa kanya. At inisip na may rason siguro si Lord kung bakit inalis niya sa akin si Carlo. It is not an easy letting go. Hindi madali na mag-move on. Pero kailangang mag-move on. Wala namang ibang choice kundi mag-move on. Makalipas nga ang 3 taon na Mama Colleen, meron akong nakilala sa isang sikat na app. Hindi ko na lang po sasabihin. Itago na lang natin siya sa pangalang Kiko. Sa palagi naming pag-uusap, aminin kong nahulog ako sa kanya at siya ang rason ng muling pagtibok
ng aking puso. Just last year lang, 2023, nang sinagot ko si Kiko. Pero, hindi rin nagtagal ang aming relasyon. Isang buwan lang, 1 month, yan lang ang itinagal ng aming relasyon. Pero alam mo, Mama Colleen, kahit buwan lang yung naging relationship namin ni Kiko, sobrang naging masaya ako. Minahal ko talaga siya ng todo. Kasi sa kanya ko lang naranasan ang pagmamahal na hindi ko naranasan kay Carlo. Ewan, pero ibang-iba talaga siya, Mama Colleen. Ang rason ng short-lived relationship namin, naguguluhan daw siya. Dahil ang first love niya for 3 years, yung ex niya, muling nagparamdam sa kanya. Na muli pala silang nagkakamabutihan na dalawa. Nung gabi po na hinatid niya ako sa bahay bago kami maghiwalay, yun din pala yung gabi na nagkita silang dalawa. Nakita ko na lamang sa post na tinag siya, na agad ko siyang tinawagan pagkakita ko ng post na yon. Sabi ko, ano ang ibig sabihin nito? Kahatid mo lang sa akin, ngayon kasama mo na yung ex mo? Okay na ba kayo ng ex mo? Na ang inaasahan ko ay magpapaliwanag siya ng maayos. Pero ang siste, sinigawan niya ako hanggang sa pinagmumura na niya ako. Na nagtatanong lang naman ako. Hanggang sa binitawan niya na ang mga salitang, break na tayo. Agad niyang ibinaba ang tawag at wala na po akong nagawa, kundi tinanggap ko na lang na baka hanggang dito na lang kaming dalawa. Mama Colleen, mahigit 1 taon na akong single. I am now 35 years old, malapit nang mag-36. May mga nanliligaw naman po, karamihan nga guwapo. Yung iba pa, mga bagets pa. Sana all. Kaya lang, Mama Colleen, hindi ko naman sila gusto. Maraming nagsasabi na kailan ba raw ako mag-aasawa. Maganda naman daw ako. Masyado ba raw akong pihikan? Meron pa nga dyan na yung iba nga gusto pang makipag-ano sa akin. Alam mo na po yun. Ano yun? Di ko alam yun. Karamihan sa mga nagyayaya na makipag-ano sa akin, mga bata pa, ang popogi at ang babango. Kaya lang, Mama Colleen, hindi ko po talaga kaya eh. Ayoko po talaga gawin yung mga bagay na alam ko sa una lang masaya. Tapos, pagsisisihan mo balang araw. Sabi pa nga sa akin ng isa kong friend, dapat daw pumapayag na daw ako kasi baka daw magkasakit ako pag hindi ko daw mailabas. Naku po, Mama Colleen, hindi ko po talaga kaya. Kahit gaano pa sila kapogi, kabata, kabango, bahala sila. Ayoko naman din po na pumatol para lang masabing may boyfriend na ako. Ayoko po ng ganun. Hanap ko pa rin po yung totoong pag-ibig. Yung panghabang buhay. Pagod na ako sa mga pabebe na yan. Pagod na ako sa mga short time na yan. Oo, maraming kaibigan na inaasar na matutuyot daw ako sa kakaarte ko daw. Pero wala na akong pake. Pinagdadasal ko na lang po kay Lord ang lahat. Kasi si Lord lang ang nakakaalam kung kailan niya ibibigay ang araw na para talaga sa akin. Hindi ko na lang po pinapansin ang sinasabi ng iba. Pero aminin ko na minsan napapaisip din ako
at minsan naiinggit. Pero lagi akong bumabalik sa salitang, si Lord na ang bahala. Mama Colleen, dumating na rin ako sa puntong parang gusto ko na lang maging single. Sa tingin mo, mali po ba na ang ginagawa ko ngayon, magpaka-single na lang o piliin ko na lang maging single habang buhay? Muli, ako si Miss A ng Caloocan at ito ang aking kwento dito sa Heart to Heart with the Mama Colleen. Real talk! Tama naman na wag mo masyadong isipin yung sasabihin ng ibang tao, lalo na ng ibang tao na pala desisyon sa buhay mo. Kasi number one, it is your life after all. Your life, your rule, your choice. Minsan hindi dapat tayo magpa-persuade. Ang tigas ng persuade, diba? Persuade ba? Hindi dapat tayo ma-persuade sa mga sinasabi ng ibang tao or magpadala sa dikta nila o kung ano yung tingin nila na dapat na buhay mo. Yung sasabihin pa nila na, di ba? Uy, dapat ganitong edad, dapat may anak ka na. Dapat ganitong edad, 2 na yung anak mo. Dapat ganitong edad, kasal ka na. Tama na yung ganun. Wag po tayong pala desisyon sa buhay ng may buhay. 'Di ba? Tama na yung pag nakita natin yung isang tao na wala pa ring pamilya hanggang ngayon, uy, kailan ka mag-aasawa? Kung choice niya na maging single muna, kung choice niya na i-enjoy muna yung kaniyang buhay, whatever her age, choice niya yun. Huwag tayo masyadong nai-stress sa buhay ng may buhay. Alam mo, minsan tayo lang din ang gumagawa ng stress sa buhay natin eh. Yung masyado tayo nagdedesisyon sa buhay ng iba, masyado nating pinapakialaman yung buhay ng iba, na kung tutuusin kung may dapat kang pakialamanan, yung buhay mo lang wala ng iba pa. So ako, real talk, goods yung ginagawa mo, na itinataas mo lahat ng worries mo kay Lord. Alam mo yung mga sinasabi pa ng iba na, bakit na kayo nai-stress kung wala pa akong asawa, wala pa akong anak? Ako nga hindi nai-stress. Diba? Tama lang yan. May kanya-kanya tayong timetable, may kanya-kanya tayong panahon, may kanya-kanya tayong timing sa buhay. At hindi naman porke 36 ka na, kala mo magsasara na ang bataan. Oh, no. Oo, sinasabi nila na medyo challenge na kapag ka dumating ka sa edad na yan, baka hindi ka na daw makabuo, 'di ba? Baka mahirapan ka na. Pero hoya, mind you may kilala ako, nanganak pa at the age of 40. Nahanap niya yung kanyang forever at the age of 38. So anong gusto kong sabihin dito? Na minsan, wala sa edad yan. Tama lang na wag tayong mamadali. Kasi the more na mamamadali tayo, the more lang na mapapaso tayo at baka mapahamak pa tayo. Oh, no. Tama rin na hindi mo pinipilit na makipagrelasyon, masabi lang na may boyfriend ka. Kasi tama rin naman na enough na yung mga panahon na magpapabebe tayo. Diba? Ito na yung mga panahon, yung edad na kung makakahanap ka man ng kakarelasyonin, ito na yung matatawag mo na the one. Nakakapagod na rin kasi yung kikilala ka, tapos maglalaro lang pala siya, makikipaglaruan lang pala sa'yo, ayaw mo na makipaglaro sa kanya. Alam mo yung babalik at babalik ka sa getting to know each other stage. Nakakapagod na yung ganun eh. Yung mga ganyang edad, syempre, nandun ka na talaga sa looking forward na aasawahin na kita ha. Seryosohan na to So, yun lang yun. So, kung ang tanong mo, Mama Colleen, mali po ba yung ginagawa ko na hanggang ngayon, eto single pa din ako? Hindi mali. Walang mali.
Katulad ng pagtanong mo rin sa akin, Miss A, Mama Kulin, baka pangit yung kwento ko. Wala ring pangit na kwento sa Heart to Heart with Mama Kulin. Kasi lahat po ito ay real stories eh. Ito yung mga kwento ng buhay ninyo na nais nyong ibahagi kay Mama Kulin eh. Na gusto nyong maliwanagan eh. Na gusto nyong mapayuhan kayo eh. Wala pong maganda, walang pangit, walang bongga, walang ganun. Sasagutin ko lang din yung tanong mo. Mali po ba yung ginagawa mo? Ginagawa ko na hanggang ngayon single pa din ako? Hindi yan mali. Lalo na kung yan ang choice mo. So ipagpatuloy mo lang yung hindi ka nagpapadala sa sinasabi ng iba. Lagi mong imantra, my life, my choice, my rule. Huwag pala desisyon yung mga tao nakapaligid sa'yo. Meron pa yan, sasabihin pa yan, ito naman concern lang naman kami sa'yo. Huwag mo namang masamain. Porque gusto lang namin na magkaasawa kami na masama mo na. Oo, nandun na tayo. Pero lagi, eto real talk lang din lagi din nating tingnan maigi yung thin line ng pagkakaiba ng concern sa pagiging mema o pala desisyon. Minsan kasi akala natin concern tayo, ang hindi natin alam, nagiging pushy na tayo sa isang tao, na pinupush na natin yung isang tao sa bagay na hindi pa naman niya gusto. Hayaan natin siya magdesisyon. Matanda na yan. Alam niya na yung gusto niya sa buhay. Hindi mo na kailangan pang ipamukha sa kanya o i-guilt trip pa siya at gagamitan mo pa ng mga salitang, ay, inaamag na yan. Wala ka nang mabubuo dyan. Diba? Hayaan natin yan. Sabi dito ni Loki, daming ganyan sa opisina. Ay, bato-bato sa langit, ang tamaan sa pool, may bonus pa na bukol. Oo, yan yun eh. Yung parang, hindi concern lang naman ako eh. Pwede nga. Totoo ba? Concern o pala desisyon ka? Oo, yan yung mga ano natin eh. Yan yung mga parang safe side lang natin eh. Na para hindi masabing medyo bad ka eh. Sasabihin mo concern. Pero ang totoo, nangingialam ka na. Oo, respeto po. Respeto na lang. Kung magtanong ka ng isang beses, sige, irerespeto namin yan. Baka nga concern ka. Pero kung inaaraw-araw mo na yung katrabaho mo, na lagi mong tinatanong, uy, kailan ka na mag-aasawa? Uy, kailan ka na magbubuntis? Uy, kailan ka na manganganak? Yung tipong, walang araw na hindi mo siya pinapansin. Kulang na lang, sabihin mo sa kanya, huy, mag-asawa ka na. Kulang na lang, diktahan mo siya. Diyos ko, day. Tigilan na po natin yung ganyang toxicity. Kasi hindi po yan maganda. Ha? Oo. Hayaan natin silang magdesisyon. Buhay nila yan. Wala yung pinagkaiba sa paulit-ulit mong ginigrit yung katrabaho mo ng, uy, ang taba mo ngayon. Lagi ka ba nasa kusina? Wala yung pinagkaiba sa, uy, ang payat-payat mo, kumain ka naman. May salamin po yan. For sure, nakikita naman niya yung sarili niya. 'Di ba? Minsan nakaka-offend ka na. 'Di ba? Lagi nating tingnan, hindi ba tayo nakaka-offend na? Hindi kaya medyo, kasi alam mo yun, nakikita mo lang yung physical attribute niya eh. Alam mo lang yung single siya eh. Pero hindi mo alam yung struggle niya. Walang pinakaiba rin yan sa mga matagal nang mag-asawa, wala pa ring anak, tapos lagi mong sasabihin na, kailan ba kayo mag-aanak na mag-asawa? Puro kayo trabaho. Pero hindi natin alam ano ba yung struggle nila. Bakit hindi pa sila magkaanak? So matuto po tayong pumreno. Matuto tayong rumespeto sa kung ano yung pinipili na desisyon ng isang tao. O baka nga, hindi naman niya desisyon, sadyang hindi palang ipinagkakaloob sa kanya. Baka mamaya, yung sinasabi mo na concern ka, ang hindi mo alam, nasasaktan mo na siya to the point na kahit sarili niya tuloy, na dati hindi niya kine-question, ngayon kine-question niya na. Please respect that space. Kasi alam niya yan. May struggle yan. Hindi lang niya sinasabi. Yan ang kahinaan niya. Hindi niya lang kinikwento.
Okay? So again, back to Miss A ng Caloocan. Kung choice mo na maging single muna dahil hindi mo pa nahahanap si the one, that is very okay. Kasi malay mo, 'di ba? Paparating pa lang talaga yung tamang tao para sa iyo. Huwag kang magpanik if you are already 35, turning 36. Always remember that age is just a number. Okay? Huwag kang ma-pressure sa mga sinasabi ng iba. Kung saan ka masaya, doon ka.